Minsan may isang batang lumapit sa akin at nagtanong, "Father, bakit napakaraming bulaklak sa simbahan ngayong buwan ng Mayo? Bakit napakaraming mga makukulay na mga bandera sa palibot ng simbahan?" Isa lang ang aking sinagot, sapagkat ang buwan ng Mayo ay buwan ng mga pagdiriwang. May dalawang mahalagang pagdiriwang tayo bilang mga Katoliko sa pagsapit ng buwan ng Mayo. Una, ang Flores de Mayo, o minsan tinatawag ding Flores de Maria. Ito yung matandang tradisyon ng simbahan na araw-araw sa buong buwan ng Mayo ay nag-aalay tayo ng bulaklak sa ating mahal na Birheng Maria. May mga bata na buhat-buhat yung mga basket na puno ng mga bulaklak. Yung iba kanilang pinipitas sa mga bulaklak at inihahandog sa mahal na Birhen. Yung iba inihahanda ng mga bungkus ng bulaklak. Isa-isang ipinuprosesyon at ipinaparada papunta ng simbahan at iniiwan sa lapag sa harap ng mahal na Birheng Maria. May pagtuturo din ng katesismo at mayroong sama-samang pagdarasal ng rosaryo. Bakit natin ginagawa ito tuwing buwan ng Mayo? Dahil iniaalay natin ang buong buwan ng Mayo sa mahal na Birheng Maria. Pero hindi lang bulaklak yung ating dapat na ialay sa harap ng mahal na ina. Yung mga kabutihan na pinagsusumikapan nating gawin, yung mga sakripisyo na ating ginagawa sa araw-araw din na buhay, lahat ng ito iaalay natin sa mahal na Birhen. At ang mahal na Birhen, dadalin tayo palapit sa kanyang anak na si Jesus. Sa Flores de Mayo, matutunghayan din natin yung mga letra ng katagang Ave Maria. Mga letra na Ave Maria ay may kanya-kanyang mga kahulugan, mga katangian ng mahal na Birhen, mga nararapat nating gawin upang masundan ang yapak ng ating mahal na ina. Kaya sana sa pag-aalay natin ng bulaklak at panalangin sa mahal na Birheng Maria, ialay din natin yung ating mga sarili. At sa pamamagitan ng pag-aalay ng ating sarili ay ating ganapin din yung gawain ng kabanalan at kabutihan sa ating buhay. Yung pangalawa at isa pang makulay na gawain natin tuwing buwan ng Mayo ay ang Santa Cruzan. Siguro yung iba sa inyo naranasan ng maging sagala o naranasan ng maging eskorte o Constantino. Baka may iba pa na nakapag Reyna Elena na o Reyna Imperatriz. Napakaganda dahil ang buwan ng Mayo ay kinokoronahan natin sa pamamagitan ng pagdiriwang ng Santa Cruzan. Yung salitang Santa Cruzan ay galing sa salitang Santa Cruz o Holy Cross, banal na krus. Dahil sa buwan ng Mayo din, inaalala din natin ang pagkatagpo ni Reyna Elena sa krus na pinagpakuan sa ating Panginoong Hesus. Kung babalikan natin ang kasaysayan, noong ika-4 na siglo ay naging pangunahing relihiyon sa buong imperyo ng Roma ang Kristyanismo. At si Constantino ang naging emperador ng buong imperyo. Nung siya naging emperador, ang kanyang nanay na si Reyna Elena ay nagtungo sa Jerusalem. At ang kanyang pakay doon ay hanapin ang krus na pinagpakuan sa ating Panginoong Hesus. May kwento pa na noong siya ay nandoon sa Jerusalem, may 3 krus na pinaniniwalaan na pinagpakuan sa ating Panginoong Hesus. At dahil hindi nila alam ano doon sa krus na iyon, ang tunay na krus na pinagpakuan kay Jesus, ay sila'y kumuha ng isang lalaki na mayroong karamdaman, may sakit. At isa-isa ay idinikit nila doon sa may sakit yung bahagi ng krus. No? At pagkatapos ng ilang panahon, sa pagdampi nung isa sa mga krus na yon doon sa may sakit, ay biglang gumaling yung may sakit. At yung krus na yon ang pinaniwalaan nilang siyang tunay na krus na pinagpakuan sa ating Panginoong Hesus.
Itong pagkatagpo ni Reyna Elena sa krus ang inaalala natin sa prosesyon ng Santa Cruzan. Kaya siya yung pinakatampok na larawan na katauhan sa prosesyon ng Santa Cruzan. Pero hindi lang po iyan. Dahil ang Santa Cruzan din ay nagsasalarawan sa iba't ibang mga katangian na kinakailangang isabuhay, no? At katangian din ng mahal na Birhen. Halimbawa, makikita ninyo sa Santa Cruzan ang iba't ibang mga reyna. Reyna Fe, Reyna Esperanza, Reyna Caridad. Ano po yung mga yon? Yung tatlong iyon ay tatlong mga mahahalagang birtud. Reyna Fe, Faith, Reyna Esperanza, Hope, at Reyna Caridad, Love. Tatlong mahalagang birtud sa ating pananampalataya. Liban po doon, makikita rin natin sa ating Santa Cruzan ang iba't ibang mga katauhan sa banal na kasulatan. Yung mga reyna at kababaihan sa lumang tipan, sina Reyna Esther, Reyna Judith, at maging yung mga kababaihan sa bagong tipan, sina Veronica, Magdalena, Maria na ina ni Jesus, at iba pang mga Maria. Ano po yung sinasabi nito? Na ang lahat ng ating mga ginagawa, lahat ng ating mga pagsasabuhay ay dapat dalhin tayo sa kabanalan at dalhin tayo sa pagsunod kay Jesus. Ang Santa Cruzan, maging ang Flores de Mayo, tandaan natin ay hindi patimpalak. Hindi lang ito pagandahan. Marangyang damit, magagandang mga kababaihan, at magagandang gayak ng mga arko. Ito'y pagpapaalala sa atin na ang lahat ng ating ginagawa ay patungo kay Jesus. At si Maria, ang ina ng buwan ng Mayo, ang pinakamagandang reyna, ay dadalhin at dadalhin tayo sa kanyang anak na si Jesus.